may I be allowed for a few questions to the distinguished Honorable Ega Erice? Pwede ba yung ganito? About face ako. Nag-interpolate ako. Thank you. Anyway, may president na to. Dito si Kong Nonoy noon. Andun ako sa likod eh. But I was still allowed to interpolate him. Anyway, I can view him from the LED. Or you want me to switch podium, Mr. Speaker? Go ahead, Honorable Marcoleta. Salamat po. While I have nothing against the election of the new Senior Deputy Minority Leader Kong Laila de Lima, I just would like to know, Mr. Distinguished Colleague, kung ano po ang role ng minority dito sa House. Di po ba tayo ay mga fiscalizers dito sa Kongreso, Ginoong Speaker, distinguished colleague? We should provide responsible check and balance. At pinapatunayan ko po sa inyo at sinusumpa ko sa inyo na sa aking ilang panahon sa minorya ay pinilit ko po na maging fair, ngunit maging totoo sa aking mga sinasabi. Batay na rin sa aking karanasan bilang panlima ko na pong termino dito sa Kongreso. And I've been serving the government for the last 50 years. Opo, and being tasked to provide checks and balances dito sa Kongreso, tayo po ba nabigyan ng panuntunan na kung hanggang saan lang ang pwede nating usisain o tuligsain insofar as the policies of the government are concerned, Mr. Speaker, distinguished colleague? Wala naman po, wag lang po tayong lalabag sa decorum at kung kakayanin po natin na dapat ipagtanggol na yung mga sinasabi natin ay tama at hindi kasinungalingan. Opo, napanood ko po yung video ninyo na kayo po ay nagsalita dun sa tackling ng anti-dynasty bill, and you were prevented to finish your statements. Nakita ko po there was an attempt to halt your manifestation, Mr. Speaker, distinguished colleague. Mr. Speaker, hindi po na-prevent ako. Ako po'y nakapagsalita ng maayos. Medyo passionate nga lang po yung aking pagsasalita sapagkat yung anti-political dynasty bill po ay 4 na dekada ko nang ipinaglalaban. Salamat po. Opo, at base sa inyong sinabi, imbis na maisulong ang anti-dynasty bill, parang naging an act institutionalizing political dynasties ang nangyari. Sa inyo pong pakiwari, ganun po ang nangyari. Yun po ang aking opinion. At ako I share the views of the distinguished colleague na parang tayo po ay pinipigilang magsalita dito. At yun din po ang karanasan ng aking ama nung siya po ay tinanggalan ng 5 memberships sa komite dahil siya po ay nagsalita. At ito ay laban sa kumpas ng House leadership nung panahon na yun. At bila nararamdaman ko rin pag ako po ay pinuputol pa nagsasalita dito sa plenaryo, maging sa mga komite. At I share the same sentiment being expressed by the honorable colleague. Tinatangka po na ako po ay pigilan, Mr. Speaker, pero hindi po ako nagpapapigil. Yun po ang masama sa akin. Salamat po. Yung po bang pagiging Senior Deputy Minority Leader, meron po bang itong kaakibat na mga kondisyones para kayo italaga sa posisyong iyon? Wala naman po at nagpapasalamat nga po ako sa ating minority leader dahil
pinaglaban tayo hanggang sa huli. At maluwag naman po sa aking kalooban na bumitaw sa aking posisyon. At binanggit ko lang po ito upang sa ganon ay hindi na maulit. At sa iba pang mga miyembro ng minority na pigilan sa kanilang pagsasalita. Sapagkat yung criticism po, ng mga private corporations po, nagbabayad pa sila ng mga critics upang makita nila yung mga pagkakamali at maitama. Para sa akin po, yung aking mga criticisms, bagamat matalim, ay may layunin na maitama yung mali, lalo na kung para sa kapakinabangan ng pamahalaan at ng ating mamamayan. Sinabi po kanina ng, thank you, Madam Speaker, distinguished colleague, sinabi po kanina ng ating Deputy Speaker na hindi po nakialam in any way ang mayorya sa inyong pagkakatanggal bilang Senior Deputy Minority Leader. But consider the timing nung kayo po ay nagsalita sa komite on suffrage. Kayo po ay agarang pinatawag ng House Leadership. Ano po kaya ang pangitain yun? Ano po kaya ang ibig sabihin nun? Kung wala talagang pakialam ang House Leadership. Sabi ko nga po, hindi lang naman ngayong administrasyon na ito, maging ng mga nakaraang administrasyon, talaga pong mayroon ng sistema na pinakikialaman. Noong panahon po ni Pangulong Duterte, magkakasama po kami ni late Edsel Lagman. Kaya nga po kami nagpetisyon pa sa Korte Suprema dahil minaniobra noon na ang maging minority leader ay mga miyembro ng majority. Dahil supermajority, kayang-kaya po na mag-ipon ng ilang mga miyembro para gawing minority. Kaya po ang tawag sa amin noon, Magnificent Seven. Pipito lang po kami, pero kami yung talagang nagpo-provide ng check and balance noong panahon ni Pangulong Duterte. So, ngayon po, nakikita ko pa rin yung ganitong sistema. At sana po, sa pamagitan ng pagsasalita ko, ay mabigyan talaga ng dignidad ang mga minorya na talagang maipahayag yung kanilang mga damdamin at saloobin nang walang inaalala na matatanggalan ng mga posisyon, matatanggalan ng mga komite, matatanggalan ng mga benepisyo para po sa para po ma-preserve yung integridad ng ating House of Representatives. Thank you, Madam Speaker. Distinguished colleague, ako po ipatapos na rin sa aking interpellation, Madam, bago ako pagtangkang putulin muli. Anyway, Madam Speaker. Just for the record, wala pong nagpuputol sa iyo. Hindi po kasi In fact, the time that was given was only 10 minutes. We have now extended it to 31 minutes and 35 seconds. Please proceed. Yes, ma'am. Madam Speaker. Yun lang naman po. I share the same sentiment being aired by the one of the stalwarts of the Liberal Party na nagugustuhan na rin ng mga DDS dahil sa kanyang pagtayo sa mga issues na maaaring baka tumakbo na rin, na pwedeng tumakbo sa lineup ni BP Sara sa 2028. Hindi po ako tatakbong senador, baka madagdagan pa po yung kulang ang kaalaman sa Senado. Pag-isipan niyo po, do not close your doors, distinguished colleague. Dahil nakuha niyo rin po ang aking respeto ngayong hapon na ito. At sana po, mas malaya na po ang pagsasalita dito sa ating Kamara dahil tayo po ay isang demokratikong institusyon. Dapat hindi po tayo pinipigilan magsalita. Lalo na po kung tayo ay miyembro ng minorya. At thank you po, Madam Speaker, distinguished colleague. Finally, nakakilala po ako ng isang true member ng minority. Maraming salamat po at magandang hapon. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Toby Chanco for his interpellation. The Honorable, the time of the Honorable Egay Risi is extended for another 5 minutes.
The Honorable Toby Chanco is recognized to interpolate. Madam Speaker, is the Honorable Erice willing to yield some question? Oh, opo. Salamat po. Especially with the distinguished Toby Chanco. Yes, Madam Speaker, hindi ko po alam kung natatandaan pa ng ating colleague na si Congressman Erice yung mainit na mga debate namin noong 2013 hanggang 2016, hindi lamang po dito sa loob ng Kongreso, kung hindi pati sa mga TV programs, siguro wala nang mas mainit na debate kesa doon sa debate namin. Pero pagkatapos po ng debate, wala kaming personalan, nagkakamayan kami. Ito ay bilang isang respeto sa isang tao na kung hindi man kami nagkakasundo, at least alam ko na ang pinaglalaban niya ay tungkol sa prinsipyo, hindi dahil sa kung anumang bagay na siya ay sumisip-sip kung kanino, na siya ay binigyan ng kahit anong benepisyo. Kung hindi, kami nagtatalo dahil magkaiba lang kami ng pananaw. But those were very passionate debates. Natatandaan po ba ng ating colleague yung mga debating yun? Opo, natandaan ko po. Nasabi niyo pa yata nun yung medyo may kahawig akong unggoy eh. Wala na. Kaya lang, sabi ko naman sa inyo, at least yung kandidato niyong presidente, kahawig ko rin. Wala naman pong ganon. Pero kahit ano pong debate ang pinagdaanan po nating dalawa, dear colleague, nananatili yung mataas na respeto ko sa iyo dahil ang alam ko naman ay hindi lang tayo nagkakatugma ng prinsipyo, dear colleague. Yes, the same way, the same feeling for you. Pero wala po akong sinabi na kahawig ng unggoy. Hindi po totoo. Anyway, ito pong pangyayaring ito, tama po ba yung dinig ko na tila may impluensya ang galing sa labas ang pagtanggal sa inyo bilang minority leader? Well, Senior Deputy Minority Leader. Well, I think the very fact na ako po ay pinapatawag sa Office of the Majority Leader ay at upang i-clarify yung mga sinabi ko, isang indikasyon na ito na natatandaan ko na talagang sinita ako for criticizing the Marcos administration. Sinabi ko naman, naiintindihan ko dahil siyempre magulang mo. Pero siyempre po, ito po ay isang deliberative body. Dapat po, wag nating personalin yung mga pinag-debate dito. At dapat ito ay maging learning experience para sa ating lahat. Madam Speaker, yan po ang isa sa mga problema, no? Hindi ko alam kung ang ating colleague dito ang nakausap ko nung nagsimula ang isa sa mga miyembro ng minority na nakausap ko nung nagsimula ang 20th Congress, at dahil hindi na ako sasama sa majority nung panahon na yon, ay inaya akong sumama sa minority. Ang sagot ko nun is mas malaya akong makakapagsalita kung ako ay independent. Kasi gano'n naman talaga eh. Whether we admit it or not, aminin man natin o hindi, may konting negosasyon, may konting usapan between the majority and the minority. Pero pag ikaw ay independent, walang pwedeng pumigil sa'yo dito kung ano ang gusto mong gawin. Medyo may katotohanan po ba yung aking observation, dear colleague? Opo. At totoo po yun dahil gusto ko po na aminin yung katotohanan, yun ang makapagpapalaya sa atin. Nung ako po inirekomenda ni dating SMDL Paul Dasa kay Minority Leader Nonoy Libanan, pinausap niya ako at sinabi niya kailangan ko ring magpaalam kay Speaker Romualdez. Kaya po ako mismo ay nagpunta kay Speaker Romualdez sa kanyang townhouse
sa McKinley Road at sinabi ko po yung aking pagnanasa na maging Senior Deputy Minority Leader. At inaasahan, maaari pong dahil sa pagpapaalam ko sa kanya, parang may kaunti akong obligasyon na siyempre tumulong sa kanya at dito sa House of Representatives. At nais ko naman pong tumulong. Kaya lang po, nung pinag-aralan ko po yung 2023, 2024 at 2025 General Appropriations Act, ako po ay nanlupo. Sapagkat hindi pa po ako nakakita sa loob ng 5 kongreso na nung ganitong uri ng pagbabudget na naging dahilan ng bilyong-bilyong pagnanakaw, pandarambong sa ating bayan. Kaya, ano po man yung pinangatawanan ko na po, yung pagiging minority, at gusto ko po na kahit pa paano makapag-contribute para matigil na yung ganitong sistema sa pagbabudget sa ating bansa. Okay. Madam Speaker, dear colleague, tandang-tanda ko po yung sinasabi niyong pangyayari noong 2016 na bagong halal po na Pangulo si President Duterte noon, at ang dapat na sana na magiging minority noon ay ang yumaong si Edsel Lagman, di ba? Alam ko po yon dahil nag-usap nga kami ni Congressman Edsel Lagman. At ang naging huling boto ko noon, nung nagbobotohan na dito sa plenaryo para bumoto na speaker, ako po ay nag-independent noon. Never pa po ako sumasama sa minority. Ang akin lang is either sumama ako sa majority o sumama sa ang maging independent, dahil pananaw ko lang po, with all due respect sa lahat ng mga kasamahan natin sa minority, mas malaya po akong makakapagsalita kung ako po ay independent. At ang nangyari po noon, hindi po nanalo yung dating yumaong Edsel Lagman, dahil ang nangyari po doon ay nagkapahiraman ng boto, kaya't iba po ang nangyari. So, ibig sabihin ng pahiraman is yung mga miyembro ng mayorya ay ipinahiram noon sa minority, kaya't hindi po kayo ang nakakuha ng minority noon. So, ang ibig ko na sabihin, kung nangyari po yan ngayon, hindi po unang beses na nangyari. Hindi po sa pagkakataon na ito. Madam Speaker, nangyayari na po yan at yan na po yung nagiging kalakaran. Kaya po siguro nakakalusot yung mga pagpapalusot dahil po hindi tayo nagkakaroon ng tunay na check and balance sa Kongreso. Hindi ngayon lamang, kundi yung mga nakaraang panahon dahil sa sistemang ito na siguro po sa pamagitan ng pangyayaring ito ay pwedeng mapag-isipan ng kapulungang ito upang maiwasan na, dahil talaga pong kailangan ng isang bayan ng totoong mga minorities na makapag-guide sa mga nagagawang kamalian. Wala namang perpekto eh. Mas maganda po yung may pumupuna kaysa sa wala para na itatama yung mali. Subalit, hindi ko naman po sinasabi na walang kalayaan. Kami nga po, nagkaroon kami ng kalayaan, aktibo kami, at nagpapasalamat ako sa ating minority leader dahil talaga pong hanggat maari ay pinagtatanggol niya kami sa minorya. Yun po. So, tama po yung recollection ko po noong nangyari noong 2016. Tama po. Tama With po. due courtesy to our distinguished colleagues, we have extended the time from 10 minutes to 40 minutes and now from 5 minutes to 7 minutes and 54 seconds. May we